E-Travel Departure Card Step-by-Step Guide. Huwag kayong mag-alala guys dahil sobrang dali lang nito. What? Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Alvin, isang OFW and YouTuber dito sa Dubai. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo ang step-by-step guide sa bagong e-travel departure card. What? Yes guys, kung noon ay para lang sa arrival card yung website ng e-travel. Pero ngayon ay ginawa na ring online ang e-departure card na makukuha nyo rin sa website ng etravel.gov.ph. At kagaya din sa e-travel arrival card ay 72 hours din ang pagre-register dito. Pero pwede rin sa mismong araw ng flight nyo basta hindi bababa sa 3 hours bago ang flight nyo or bago ang departure nyo pabalik sa ibang bansa. At base nga sa advisory ng Bureau of Immigration ay April 15 pa ito magsisimula, ngunit available na siya sa e-travel website. At nakakuha na nga ako ng e-departure card QR code ko, kaya ituturo ko din sa inyo. At para makapagsimula na kayo makapag-register sa inyong e-travel QR code or para makakuha ng e-travel QR code, ay pupunta kayo sa website ng etravel.gov.ph. Yes guys, same website lang ng e-travel arrival card. At kapag napasok nyo na yung website, eto ang lalabas. Halos pareho lang, di ba? Pero kapag kinlik mo yung traveler type ay may pagpipilian dyan kung arrival or departure. Pero sa departure tayo guys dahil e-departure card QR code ang ituturo ko sa inyo. So ilalagay nyo na kung Philippine passport holder kayo or foreign passport holder. Tapos dyan sa traveler type ilalagay nyo is departure. At dyan naman sa transportation type, sea or air. So tayo namang mga OFW ay air. At dyan naman sa date of departure, yung date kung kailan kayo babalik sa ibang bansa or kung kailan yung flight nyo. At ilalagay nyo na ngayon ang inyong email address. Kapag naman guys hindi nagpuproceed ang inyong email address, ay pwede kayo gumamit ng ibang email address or ibang device. At dyan naman i-click nyo yung small box, then click yes, I agree. Then click continue. At eto na ang lalabas, ang e-travel step 1. May makikita kayong nakanote dyan guys na dapat lahat ng information na ilalagay nyo ay kapareho sa passport information nyo. So ilalagay nyo na ang complete name nyo pati ang passport number. Dyan naman sa suffix ay kung wala naman ay ilib nyo lang yang naka-blank. Tapos ilalagay nyo na ang kasarian, birth date, citizenship, country of birth at occupation. Diyan naman sa occupation guys, kapag wala sa pagpipilian ang trabaho nyo, ay pwede nyo naman piliin ang others. Then after that, ilalagay nyo na ngayon ang inyong mobile number, then click next. At ito ang lalabas, ang permanent country of residence, country, Philippines, province, at ang inyong city. At dyan naman sa barangay, pati ang inyong house number o kaya naman ang purok number. At dyan naman sa address line 2, kung permanent residency kayo sa ibang bansa, ay pwede nyong ilagay dyan yung address sa bansa kung saan kayo nakatira. Pero kung isa kayong OFW at hindi naman kayo permanent residency sa ibang bansa, ay ilib nyo lang yung naka-blank. Then after that, click next. At ito ang lalabas, travel details, departure via air. Country of destination, yung bansa kung saan kayo pupunta. Are you an OFW? I-click nyo kung isa kayong OFW, click yes. Kung hindi naman, click no kung isa kayong turista or mamamasya lang sa ibang bansa. OFW classification, ilalagay nyo kung land-based kung isa kayong OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. At sea-based naman kung isa kayong seaman na nagtatrabaho sa barko. Purpose of travel, employment. Pero kung may ibang reason pa kayo, mamimili kayo dyan kung ano yung purpose of travel nyo. Traveler type, aircraft, passenger. At ilalagay nyo na ngayon ang name of airlines nyo. Tapos ang flight number nyo, for example, EK332. At dyan naman sa airport of departure kung saang airport kayo manggagaling. For example, NAIA Terminal 3. At dyan naman sa seat number ay optional lang yan. Pwede nyo lagyan at pwede nyo ring iwan na naka-blank. Then click next. At eto na ang lalabas.
na-direct na siya sa summary. At napansin ko guys na wala na siyang health declaration. At kung makikita nyo yung health declaration ay lahat siya naka-NA or not available. Dahil guys sa ibang bansa ay hindi naman na nagre-require ng kahit ano pang health declaration or ng PCR test kahit unvaccinated ka. Kagaya dito sa Dubai guys, makakabalik ka dito kahit unvaccinated ka na hindi na kinakailangan ng antigen test or ng PCR test. But take note guys, kapag pauwi kayo sa Pilipinas na unvaccinated, ay required pa rin ang pagdadala ng PCR test o kaya naman ng antigen test. Dahil tinanong ko mismo ang Clark at Manila International Airport. So ayun guys, after nyo ma-review yung summary, ay i-click nyo na yung submit. At eto na yung lalabas. Congratulations! At eto na ngayon guys, ang inyong e-travel departure blue QR code. At kailangan nyo yan guys i-screenshot at yan ang ipapakita nyo sa immigration. Ang bago ngayon guys is sinesendan nila sa email address na dati hindi naman. So kung sakali man na hindi mo siya na-screenshot ay meron ka pa rin copy sa iyong email. About naman guys sa mga requirements pabalik sa ibang bansa, so far naman ay wala pa namang pinagbago. Puwera sa gagawin ng online ang departure card. So ito ang kailangan nyong dalhin pabalik sa ibang bansa at kapag haharap kayo sa immigration. Number 1. Ang inyong e-departure card blue QR code. Number 2, ang inyong passport. Number 3, ang inyong OEC or OEC exemption. Sa mga exempted na sa OEC guys, I always suggest na lagi nyong dadalhin ang latest printed contract nyo just in case man hanapin ito sa immigration. Number 4, ang inyong valid visa. Sa visa naman guys, ay madalas ay ang residence ID na natin sa ibang bansa ang hinahanap sa immigration, kagaya na lang ng Emirates ID dito sa UAE. Dahil marami na sa bansa ngayon na nagpapatupad na ng paperless visa na ina-attach na sa residence ID natin sa ibang bansa. Number 5, ang inyong ticket. At yung mga nasa ibang bansa guys, i-check nyo yung bansa nyo kung nire-require ang exit at re-entry visa. Kagaya ng Saudi, Taiwan, at marami pang iba. Dito kasi sa UAE guys, ay wala namang tinatawag na ganon na exit at re-entry visa. Emirates ID lang ay okay na. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong sa inyo ang video na ito. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!